Sa magandang hapon po sa bawat isa, natin muli ang Pastor Fernand's Vlog na magtatalakay ng isang paksa. Bagong lahat, tayo po muna yung manalangin. Mapagpalang Diyos na mapan sa lahat. Salamat sa araw na ito. Patuloy ka po namin pinapasalamatan sapagkat nagkaroon kami ng time muli para mag-aral ng salita o Diyos. Dalayan po namin na patuloy mo kaming samahan sa oras to Lord God at anumang mga espiritong hindi marunong makinig sa Diyos sa pangalan ni Jesus aking sinasaway in the name of Jesus Christ. At sa mga sandali ito, Panginoon, ayaw mo Diyos na mahayagin yung salita sa aming kadagitan at siyang masunod. Sa pangalan ng Panginoon, Amen. Pero bago lahat, shoutout muna po sa ating pong mga nakinig sa ating pong Spiritual Revival. Madam Brenda Lianto Copper, Lea Lopez Permanejo, Remy A. Delgado, Ami Manasan, Tess Delgado Reyes, Lisa Deldo, Ricardo Rayos Kalaluan, at Rex Atulan, John Joel Gamutin, Flor Evra, Brenlin Lingayo, Doris Anyonebo Kusi. So, papatuloy na po tayo sa ating tinatalakayan na po. At sa oras ito, ang ating tatalakayin ay yung mga tinatalakay Sunday School. Ito po ay dapat sana akong Sunday School kanina, kaya lang medyo late yung mga kapatiran. So, hindi rin mabibitin din. Kaya nag-decide ako na dito na sa vlog aking i-teach yan po. So, kanina pinag-isipan ko at pinag-pray ko kung ano ang pipreach ko ngayon. Sana ay yung Spiritual Revival o Bible. Ang dahil mga gandang pwedeng i-preach, ano po, ituro sa ating online teaching, ano po. Kaya lang, ito yung binigay ng Lord na dapat ipagpatuloy, ano po. At ito po ay patungkol sa Roma chapter 13 verse 1, yun po ating teksto, at ating pong subject is tema is submission to the governing authorities. Tingnan po natin sa Roma 13:1 kung ano sinasabi ng Roma 13:1. Ano po? So ito ay masakit man tanggapin o tanggap din ng iba, ano? So paborito do sa manok yung kung sino man yung manok nila, ano? Kung manok nila ay ang kanilang paborito ay yung namumunong otoridad, ay ito po ay pabor din, ano? Pero hindi pabor sa mga ayaw doon, ano. Pero sa atin po ay tayo ay wala tayong non-partisan tayo. Kasi nga po pastor tayo, ano po, at Kristiyano, ano po. So ang tatalakayin ay nasa chapter 13 verse 1. Ito po ay ang subject po dito ay paggalang sa pamahalaan, ano po. Sa verse 1, sabi dito, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Po. Alam nyo, kaliwat kanan po yung batikos sa ating Pangulo, na po. At pinapababa siya, ano. Sa totoo lang, yung mga nagpapababang ito, akala nila ay madali ang leadership, ano. Kahit itong nakaupo na po si President Duterte, marami rin pong sinasabi sa kanya, ano. Kesyo, ang pro-China siya, ano. So, minsan tanggapin din po ng Duterte, ng Duterteans, na may mga sasabi sa kanila. Kasi ang mahirap ito, pag binanatan yung inyong gusto na leader, ay nagagalit kayo. Tandaan po natin, maging si Jesus po ay maraming batik sa kanya nung siya nasa lupa. So, tandaan natin na bilang mga mamayang Pilipino, we have a freedom of expression, ano po. So, ibig sabihin, kailangan pag gusto mo yung isang pangulo, gusto hindi ng iba. Ay, hindi po ganun, ano. So, tandaan po natin, nagbabatuhan na po ang mga mga Duterte at mga BBM. Kaya nasabi ko po sa aking post na wala akong papanigan kahit na sinong senator. O, ngayon, magagalit naman sa akin. Wala akong gusto sa inyo. Sino man sa inyo dyan, ano. O sa akin, pero kung kayo po'y nanalo, subject ako. So, ang problema po ngayon ay maraming batikos kay BBM, ano. Alam niyo po ba na ang pagbatikos nyo yan sa gobyerno
ay isang pagrebelde sa Diyos. Ito po ang sabi, ano po, tingnan natin yung sinasabi ng Biblia. Sa Biblia po tayo. Yan ito ba po sinasabi ni Pastor Dindo na manati si Duterte. Ako sa totoo lang, hindi ko rin naman gusto yung ginawa kay Duterte. Di ba? Na siya lang ang nasampulan, ano? Ang dami ng masamang leader, kagaya po ng North Korea, bakit hindi nila kaya yun, ano? So, bakit hindi nga yun, ano? Ang China, ang daming pinapatay ng China. Sino pa yung sa China, ano po? Si, ano natin, yung ginampan ni Nora Honor, ano? So, ang dami niyan, bakit yan ay... Kasi kung, para sa akin, ito, i-comment ko lang, ano? Ang nangyari, sinisisi yung gobyerno. Hindi kasalanan ni BBM yan, ano po? Hindi ako maka-BBM, ano? Observation ko lang yan, ano? ICC po, ano? Nangyari lang po ay pag kay Duterte, binabanatan na. Bakit yung ibang bansa hindi mabanatan? Ano? So wala saan ako, hindi ako against sa pagtakip sa kanya. Ano? Kaya against ako dahil siya lang ang natitira. Ano po? Pero tingnan po natin, ano, ito po yung makikita po natin. Ano? So marami tayo sinasabi kay Marcos, pero sa totoo lang po, ano, ang sabi po ng Biblia, sabi rito, ano, ang bawat tayo dapat pasakop sa mga pinunong pamahalaan. Alam niyo na sinasabi ni Pablo to, ang naghahari nung emperor ay pinakamasama, si Emperor Nero. Ano po? Ang ginawa niya, pinasunod yung isang syudad sa Roma at nung masunog ang binintang sa Kristiyano. O ngayon, ang tanong, bakit hindi siya managot? O di ba? O ang dami nating binabato pero sa totoo lang may mas masama pa sa sinasabi natin kay BBM, ano po. Yan. So ngayon marami tayong sinasabi na kesyo patalsigin si bumaba si BBM. O di po ba? Ngayon alam niyo po ang pinakamaganda po, magtiwala tayo sa Diyos. Sabi dito, ang bawat tayo dapat pasakop sa mapinunang pamahalaan. Sapagkat walang pamalang hindi mula sa Diyos. O ibig sabihin, ang tanong, yung bang pamalang ni BBM ay sa Diyos? O kung sa Diyos pala yan, o di ba? Ano sabi ng Biblia? Kung Diyos ay panig sa iyo, sino ang laban sa iyo? O di ba? So ibig sabihin, ang kinakalaban natin ng Diyos, ano po? Kaya nagkakaloko-loko po tayo. Marami tayong nilabato na kesyo korap yung ating Pangulo. Paano natin nalaman? Pag nanakaw, ang tanong, pumunta ba sa BBM sa bahay niyo at nagnakaw siya? Ang tanong, pera mo ba yun? Kung pera mo yun, sabihin mo magnanakaw si BBM, ang dami nating pinagbibintang eh. O di ba na hindi mo napapatunayan dahil nakikinig ka lang sa iba, sinasabi mo kurap yung ating gobyerno. Ang tanong, hindi ka ba kurap? Di ba? Ang dami rin batikos, ano? Ito sasabihin ko na magalit ng mga Duterians, ano? Marami din pong sinasabi na sa Duterte ang pinaka-kurap din, ano? Kasi nung may pinakita na sa akin, ano? Nakita ko sa YouTube, may magalit naman kayo, ano? Kasi tandaan po natin, ako po, doon ako sumusuporta sa nakaupo ngayon. Ano? Diba? Ang tanong, gusto ko rin bang mahal si Sara? Hindi. Kasi hindi naman sa akin kasi ay kung ano man yung hinihingi ni Sara Duterte, ay bakit against itong mga iba, ano? Yun. O samantalang ang lalaki ng, tulad nito, kay si Reson Taveras, ang dahil kung katiwalian niya, bakit yan hindi nahatulan, ano? Inatanggi niya. Samantalang kay Sara naman po, ay kung sinasabi natin ang tawag doon yung confidential bond, ay ang tanong, wala ba confidential bond yung sinarison Taveras? Meron yan. Meron din under the table yan. Ang dami, sino mo yung active na yan, sina Castro na yan. Yan po ay mga komunista, po. Yun. So, kita mo na, So, ang dami pong mga sinasabi kay Sara, Sa akin po, binuto si Sara ng tao, so dapat, tapusin, po. Yun. So, ngayon, eto po, sa war on drugs po, marami na nagreklamo dyan, Pero sa totoo lang po natin, nung nakaupo si Duterte, si President Duterte, meron po siyang presidential amnesty. Amnesty ba? Meron matawag, anong tawag? Tama ba yung term na ginamit ko? Presidential. Ibig sabihin yung right ng presidente na ipatupad yung gusto niya ipatupad. Diba? Batay nagagalit doon. Yun. So, ngayon naman, sabi ng iba ay, yun, ingay-ingay
napakaingay. Ang dami natin sinasabi kay Duterte noon. Ang ingay ni Duterte, wala namang kabalbalan, wala namang kakwenta-kwenta yung sinasabi, paulit-ulit lang tungkol sa drugs ba't ba tayo mareklamo kung sino ako po ay nagalit tayo? Nung si BBM naman tahimik, galit din tayo. O ano ba ang dapat tayuan ng mga pangulo? Po? So ba't di natin hayaan? Sabi po rito, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mapinuno ng pamalaan sapagkat walang pamalang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamalangiran. So mara sabihin mo sa akin, kampi ako ka President Marcos, hindi po, kampi ako sa Biblia. O ba? At dahil ang Biblia po ay sinusuportahan ko, sinusunod ko, sinasabi ng Biblia, ang tanong, kayo ba'y makadiyos? O kung makadiyos kayo, ito po ang dapat nakita sa ating mga Pilipino. Ito rin yung patayong Christian. Di ba ang Pilipino, galing kay King Philip yan, galing kay Philip ng Biblia, O kaya Philippines, po? O Kristiyanong bansa tayo. Ang Kristiyanong bansa, dapat magpasakop sa gobyerno. Di po ba? Kasi sasabihin natin kurap, paano mo nalaman kurap? Anong patunay mo na kurap siya? O di ba? Ngayon, wag niyo nang bilugin ang isip ko sapagkat sa totoo lang, wala namang pong perpektong pamahalaan. Di ba? Kailan na magkakaroon ng perpektong pamahalaan kapag itinatag ang Kingdom of Messiah. Pero habang nasa lupa po tayo, ang daming korupsyon nangyayari. Kasi sa totoo lang, naaawa tayo, nagagalit tayo sa presidente natin ngayon. Pero ang tanong, ano ba sinabi ng Biblia? Di ba? Sabi rito, ang bawat tao dapat pasakop sa may pinunong pamalaan. Nung sabi ni Pablo to, under po sila ng Roman Empire na siniro, napakasama. Pero di sana sinabi, ami pajudpod. Dapat sinabi ni Pablo, kung nagpasakop sa gobyerno, si Kristo nagpasakop din sa gobyerno yan. Di ba? Ano sabi ni Jesus Christ? O kaninong pera ito? O kaninong nakalagay na pangalan dito sa pera na ito? O sa Caesar? O ibigay kay Caesar sa Caesar, di ba? Nagpapasakop po si Jesus. At tanda natin, si Jesus Christ ay non-partisan. Ako po rin non-partisan. O, di ba? Wala po tayong partisan na tinutukoy. O kung may nagsabi ng aking sa party list, kasi nakita ko yung ginagawa ni Colonel Busita. Sabi natin yung mga sibak na yan, man yan, mga nakaupo na yan, anti-corruption, pero bakit din nyo punta ng LTO? O di ba? Anti-corruption ba yan? Bakit din nyo ginigisa yan? O di ba si Colonel Busita lang nakagawa niyan? Kaya sabi ko, mula ngayon, wag na ako ligawan mga pastor Kung may pastor kayo na kayo ay gusto niya sa sibak, bahala kayo, pero ko rider ako. Ang tanong, rider ba kayo? O rider pala kayo Di supportan natin yung one rider party list. Kasi unang-una, alam nyo kung anong mali ngayon na hindi naman ginigisa ng mga ng sibak, O sana, dinigin yung mga mamayan. Ano po ang nangyayari? Pag ako nagbenta ng motor, yung badya ko, bininta ko. 14 million Kaya naging ginawang 15 mil para meron si Pastor John Leo. Hindi nakapangalan sa akin yun. Pag hindi pinangalan nung bumili, meron akong multa na 20K. O sino may gawa niya? Si Arapi Tulfo. So wag niyo sabihin, galit po ang mga rider dyan. Arapi Tulfo. Tingnan niyo yung mga rider. Ngayon, sasabihin niyo na makamahirap si Arapi Tulfo. Siya nga nagano sa wag niyo sabihin sa akin na ganun po. Kaya doon ako sa one rider party list. Ano yung sabi ni Colonel Busita? Hindi dapat diyang mangyari. Kasi kawawa ang mamayan. Pati yung mga bayan sila ng motor, gusto nyo hanap buhay nila. Alam niyo yung nagbabayan sila ng motor na yan, nagtatax po sa gobyerno yan. Di ba? Kaya may karapatan kaming bumoto dun sa nakikita namin na talagang sila ang hindi corrupt talaga. Di ba? Ang matindi tayo, magsabi tayo ng anti-corruption, di ba? Yung sibak, anti-corruption, pero ano nangyari? Kayo ba, hindi ko narinig sa inyo na magsalita kayo against the LTO Wala ako narinig na magtanong dyan. Tapos diligawan nyo ako, ay sino kayo? Ngayon, sasabihin ko sa inyo, one rider party list. Kat ako ay sabihin nyo, sa lahat ng pastor, ako itakwin nyo na, bahala kayo sa buhay nyo. Di po ba? Pero huwag nyo kung yun po iboboto ko. Colonel Busita. Di ba?
Yun. Ngayon, kung sa Senado tatakbo siya, kahit kanino siya, siya lang iboboto kay si single vote ko yun. Dahil sila nakita kong ayos eh. Pero ang tatakbuhin niya rin ay, yung pa rin, one rider per list pa rin. So, yun po sinasabi po natin, yan. O, ang iboboto ko na lang mula doon sa, doon sa congressman pababa hanggang gobernador. Alam mo, ilalagay ko na lang, at totoo po yun, yung sinabi ko sa post, Kamahol Spirit, ilalagay ko doon sa Senado. O, puro Kamahol Spirit yan. O, tama po ako dyan. Ayoko sa mga dahil bakit? Kasi pag ako'y bumoto kay Duterte, sasabihin ng mga BBM, ako'y pro-China. O, kita niyo pong katayin niya na. Pag naman bumoto kay BBM, sasabihin niyo naman, ako'y bangag. O, kita niyo ng mga batuan ng yan. O, ba't ako? Di parang pinamaganda para maganda. Wala ako'y boboto dyan. O, di ba? At ang aking president, kung may president na seleksyon, ilalagay ko Yeso Cristo. O, bakit? Nag-pray yun eh. Dumating na ang iyong kaharian. Yung mga politiko, sinabi ba nila na dumating na ang iyong kaharian? Hindi. Hindi ka rin yung Diyos ang i-promote nila. Kaharian nila. Kaya nagkakaloko-lokan tao, kaharian mo eh. O diba? Tapos minumura mo pa ang Diyos. O huwag nyo sabihin minumura ang Diyos. O diba? Sasabihin nyo, pagtatanggol nyo pa na, okay lang magmura sa Diyos. Anong okay magmura sa Diyos? Kaya ang basa natin nagkakaloko-loko, po? Yung sa akin po, yun ang aking ini-issue. Po? Ito pong sinasabi ko, non-partisan. Non-partisan ako. Saan ako pabor? Doon sa Biblia. Sabi kasi ng Biblia, ang bawat tao dapat pasakop sa mapinunong pamalaan. Yan. O siya susuportahan ko, siya nakaupo eh. Si Sarah, susuportahan ko rin. Vice President yan eh. Kaya kahit anong gawin dyan, ako wala nang pakialam eh. O marami sinasabi about Sarah kasi nga, pag ito ang nakaupo, naging president dito, baka makalaya si Kibuloy. O pero, sa akin sa totoo lang po, tama lang nalantad si Kibuloy. Po? Kasi ibig naman dami niyang kabalbalan, Senyor Aguila. Kailan lang nahatulan yan? Kailan lang nakasuhan ng mga yan? O, di ba nung wala nga si Duterte, po? Yun. Yun ang sinasabi ko sa inyo mga Duterians, Ulitin ko, hindi ako against So, sana respeto nyo ko bilang mamayang Pilipino kasi gagamitin ko yung batas sa inyo. Alam ko yung batas eh. O, di ba? Democracy tayo. O, pag ako'y sinuntok mo dahil ako sinasabi ko lang yung nakikita ko kay Duterte, kakasuhan kita. Pwede kitang kasuhan. Kasi Pilipino ako at alam ko yung karapatan ko. O, kahit nga dito sa amin pagka sinabi ko na yung batas, tahimik na sila dyan Dati pa ako naging bantay bayan. Kaya kung ikaw man ay Duterians ka at nagsasalita kung may mga sinasabi man kay Duterte against kay Duterte, hindi naman sinasabi maka-BBM siya. Bakit kayo ayaw yung sabihin namin yun? Parang binubusalan nyo kayo. So, ibig sabihin, pag si Duterte nakaupo, bawal kami magsalita against sa kanya. O paano kami boboto ngayon? Di po ba? O ito po, ang sabi nito, ang bawat tao dapat pasakop sa mga pinunong pamalaan. Bakit? Hindi na po, sapagkat walang pamalang hindi mula sa Diyos. O, tingin niyo po Ang tanong, anong pamalang umi-exist ngayon? Pamalaan ni Bongbong Marcos. Ang tanong, ano sabi dito? Walang pamalang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng pamalang umiiral. Umiiral ang pamalang ni BBM. Ulitin ko, hindi ako maka-BBM Kasi ayoko na pong maglagay ng mga yan. Kasi nakikita ko ang mga presidente ngayon, puro may corruption talaga. Kahit ako may corruption O di ba? Makasalanan ako. Yan, makasalanan, hindi man perfect yan. Kung Diyos yan, baka iboto ko, baka ako pumabor pa. Pero yan, imperfect po talaga ang mga leader O di ba? Marami kang makikitang kainaan, pero nasabi ng Biblia, pasakop tayo. Hindi sinabing pasakop ka kung mabuti lang gobyerno. O kita nyo, naturingan pa yung mga Pilipino, binyagan kayo sa isang simbahan, mga Kristiyano tayo naturingan, pero nung ginagawa natin, diba? Binabaliwala natin yung salita po ng Diyos. O, kita nyo na po. O, sabi po dito, inutusan ng Diyos ang mga Kristiyano na sundin ang Estado. O, ito po Kristiyano ka ba? O, sagot mo yung oo. Ano man ang reliyon mo, saan ka mang denomination nandoon, sinasabi yung Kristiyano ka, tinanggap po si Kristo. Ano sabi dito? Inutusan ng Diyos ang kanya mga Kristiyano na sundin ang Estado. State, Sapagkat ang Estado bilang isang institusyon
ay inorden. Inordinahan pala. Ordained by God. O, matindi yan. O, ito pala inordinahan ng Panginoon. Si Marcos pala inordinahan ng Panginoon. Ang tanong, paano kung masama si Marcos, ang nakalagay pa rin, inordinahan pa ng Panginoon. Alam niyo mga hari niyon, dati, ang mga hari, pag pinag-aralan mo, alam ko si Ami pa Jud po nakatin sa class ko, di ba? Ewan ko, pastora ka, ano, nakatin siya, tinuro ko yung yung tungkol sa gobyerno, ano yun. Lahat ng kay masama yung hari, alam nyo, nung sila ay inordinahan ng Panginoon, anointing, di ba? Oh, kasi may tatlong anointing. Anointing sa pagiging propeta, paging pari, at paging hari. Magkaiba po ng ginagawa yan. Inordinahan sila, ibig sabihin, binanal sila ng Panginoon. So ngayon, hindi na pinapakialaman ng Diyos kung ano man ang ginagawa ng hari. Di po ba? O sana, alam nyo, para maging magandang basa sana, ang dapat na talagang magandang pamahalaan ay theocratic form of government. O theocratic form of government, ang Diyos na namamahala through judges. Pero nagkaroon po ng tinatawag natin, sa panahon po naman ni Samuel, chapter 8, doon sa, hindi ko lang kung sa verse 7 nagsimula yun, yung pagkakaroon ng hari. Ang tawag dyan, theocratic monarchical form of government, kasi hari eh. Then, ang sumunod, absolute monarchy. Ibig sabihin, kasi yung absolute, yung monarchical, ang tawag doon yung theocratic monarchical, yung sa theocratic, ay Diyos talaga yung nag-ahari doon. Through judges. Judges lang talaga nun. Yun ang Joshua, matagumpay sila. O, di ba? Pero nung magkaroon na po ng sa panahon ng judges, merong hindi naging magandang judges din. So, pagdating naman sa kay Samuel, doon nagkaroon ng tinatawag ng monarchical, theocratic monarchical. Ang theocratic monarchical, hindi na makadirekta ang tao sa Diyos ng direkta kasi meron ng hari. Pero maganda sa rin to, dalawa lang. Sino? Si Samuel at saka si Saul at saka si Haring David. At pagkatapos pamahalaan nun, kasi sila nagpapasako pa sa propeta. Pero ng absolute monarchy na, nangyari? Wala na pasakop ang hari sa propeta. Kaya nga si Jeremiah po, nangyari kay Jeremiah? Dahil yung hari nun, absolute monarchy. Kung ngayon, pag si Villanueva Banao po, magkakaroon ng theocratic, hindi. Kasi pasama na po tayo ng pasama, Hindi na po gagandang basa po natin talaga niyan. Ngayon sinasabi na, alam niyo po, ito po yung sinasabing kapag sabi rito, kapag sinasabi natin panatagal lahat, sa kadating pamagat, nang tinutukoy doon, pagdating ng Antikristo, magpo-promote siya ng tinatawag natin unity din. Gagandang buhay ng mga Pilipino sa totoo lang. Itong tulay ng Mindoro to Batangas, mangyayari po yun. Bakit? Dadaanan ng Antikristo yan. Gaganda buhay ng Pilipino. Pero ano mangyayari? Yung tunay na Kristiyano lang, kahit sila yumaman, nasa Diyos pa rin sila. Kaya marinig ng tunog ng trumpeta, mamamangaan tayo ngayon. Di ba? Kampante ang tao dahil magandang buhay. Gaganda po yun talaga. Ang tanong, panon ba ni BBM? Baka hindi na. Pero ang mangyayari po niyan, yan po yung huwad na kapayapaan. Huwad na kayamanan na makikita natin na ang tao po focus doon. Pero yung Kristiyano talaga at maris ang puso niya, alam niya talaga na ito ay panandalian ng sabi ni Jesus, yun. Kaya yung sasabihin kakagulo pa, nagkakagulo, dati ng Antikristo, hindi pa po. Papayapa nga muna, pero wag nakapayapaan. Di po ba? Kasi ang kanyang ipopromote ay puro kapayapaan. Huwag na tayong mag-away. Hindi naman mag-away mga basa ngayon. Di ba? Magkakasundo-sundo yung basa kasi yung mga basang yan ihanda para sa Antikristo. Mangangampanya po sino? Yung false prophet. False prophet po mangangampanya. At pag nanalo po yung Antikristo, magiging karoon ng one world government. Na pag nakaupo na po siya, papatigilan yung tipan. Alam niyo, maging mapagsamba po ng mga kulto, pagbabawal yan ng Antikristo. Kasi hindi niya kailangan ng religion. Yun. Ngayon,
Absolute monarchy, ano po sumunod? O, meron tinatawag na autocratic. O, di ba? Sa panahon Marcos, autocratic yan eh. At hindi wala pa yung democratic, ano. Kailan na nagkaroon ng democratic na matapos si Marcos noong panahon na yun, ano. Yun. Ngayon po, democratic pa po ang nangyayari, ano po. So, kaya sana, dahil democratic po, kung ano man po ang nagbababato ng mga BBM at saka Duterians, ang maganda po sana ay respetuhan na lang, ano. Kaya sabi ko sa inyo, wala ako iboboto kahit sinong presidente. Kasi tama si Pastor Dindo, shoutout ko Pastor Dindo, na maraming fake news pero isa lang good news. Ano po? Pinakamaganda, doon ako sa government ngayon. Sin ako po eh. Kasi alam nyo, ang unang nagrebelde po sa tanda natin ay ang Diablo, Satanas, Lucifer, ano. Kaya ang sumasama at nag-aasa sa gobyerno, yung masamang gobyerno, ang sabi ni Paul, nung sinusulat ito ni Paul, nung sinasabi niya ito, under siya ng Roman Emperor na si Nero, masama si Nero, pero sabi pa rin ni Paul, pasakot eh. Anong pinagawa sa Kristiyano noon? Dahil hindi kayo sumasambi, Diana, kulto kayo, umatindi ano. O sana sinabi ni Pablo dito, huwag na tayo, ipasa ko sa Roma. Yung Romans chapter 12 verse 2, sabi doon, huwag kayong mayo sa takbo ng mundo ito. Ibig sabihin, huwag kayong mayo sa Diyos-Diyosa ng mga Romano. O di ba? Kahit kayo patayin yung gusto sabi ni Paul, ano. Pero meron siya sinabi, submit to the government authority. Absolute po yan. Kasi siya yung namamahala eh. Ang sabi po rito sa ating binasa o 13.1, ang bawat tayo dapat pasakop sa mapinunang pamalan. Ulitin ko, hindi ako makabibiyama. Doon ako sa Biblia. Ito, sapagkat walang pamalang hindi itinatag, hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng pamalang ni Iral. Ang pamalang ni Iral ngayon, pamalang ni BBM, pamalang ni Sara. Kaya ako lalo si Trillanes, naku. Pinapakinggan ko mabuti. Ako, baga pipilitin yung gisingin ng isip namin na masama yung si Sara, ano po. Ako naniniwala, siya pa rin ang president. Kung nagkakulo sila, di bahala sila sa buhay nila. Basta tayo, magpapasok lang tayo. Diba? Ang daming lalo yung sim activities na yan, napakasinungaling. Pati sino pa yung isa na kabataan party list? Naku, masama naman ang ginagawa nun eh. Di ba? Sa debate na, hindi siya manalo kasi walang logic yung ginagawa niya. Tandaan po natin, ibinoto po natin si Sara. Ako, binoto ko talaga Sara. Si BBM binoto ko. Pero hindi ko sinasabing pabor ako lahat sa ginagawa niya. Siyempre may kainaan, pero ang sabi ng Biblia, pasakop tayo. Ito pang sabi, inutusan ng Diyos ang mga Kristiyano na sundin ng Estado, sapagkat ang Estado bilang institusyon ay inorden at tinatag ng Diyos. Di ba? Itinatag ng Diyos ang gobyerno. Alam niyo nung panahon ni Marcos naman noon, ay talagang maraming nabitay noon. At talagang walang magawa ang Chino noon. Wala makapasok na mga product galing sa ibang bansa. At meron siyang binitay na Chino, si Marcos noon. Ang ganda po ng panahon ni Marcos noon. Minutriban. Ang dami po. Mura po ang bilihin noon. Di ba? Alam nyo, ang gasolina noon, piso 1 litro. Magandang gasolina yung panahon na yun. Ano po? Kaya ang 5 piso lang yung 5 piso lang yung pamasahe from Batangas to Manila. Kaya nga ang nanay ko nakapagpalibre yun eh. Di ba? Tapos ako lang ang ng bigas, sabi ni Marcos, wag tayo mag-aangkat. Anong ginawa ni Marcos noon? Dahil kulang ang bigas, di magkisa, ay busog kami. Lalo yung mais, ang sarap yan. At alam niyo may mga trabaho mga Pilipino nung panahon ni Marcos. Di ba? Marami naman nagalit. Di ba? Ang ganda po ng buhay. At saka alam niyo, nakakagala po kami, walang mga kriminal noon. Panahon ni Marcos wala eh. May karpi noon. Pero pagka ikaw nasa simbahan, hindi niya inuhuli. Ako, nakakagala pa ako, kasi sabi niyo masama ang martial law, bakit na ako namiligaw kay Sopronia noon? Sa Isla Verde noon, abot ako ng 1:00 ng gabi. Na madaling araw, ba't wala namang humuhuli sa akin? Di ba? Yun. Ito maganda ng martial law ng panahon ni Marcos, po? Ang martial law, nahuli ka. May karpyo noon. Nahuli ka, kukulong ka lang. Bakit? Para hindi ka mapahamak. Pero papalayan ka. Wala ka record mo. Papalabasin ka lang yan. Maganda sa panahon ni Marcos. 2 piso lang ang pamasahe mula Isla Verde to Batangas. Makita niyo po yun.
Pero pagdating kay Cory Aquino, ano nangyari? O, doon na nagsimulang tumaas ang mga bilihin. Ang daming pinagawa. Katulad nung PACC ba yun? PACC ba? Ang daming mga magandang ginawa ni Marcos nung panahon na yun. Kaya lang nabulag kami noon. Sabi sa amin masama si Marcos, ganitong ginagawa niya. Pero nakita namin magandang ginagawa ni Marcos. Talaga pong magandang pamumuhay ng mga Pilipino noon. Nakakauwi kami ng mapayapa sa bahay namin. Walang gumagalaw sa amin. At saka noon magagalang ang mga tao. Pati mga driver hindi basta nang babanggayan. So nakakauwi ng maaga. Merong dalawa po ang klase ng pulis noon. Isa pong Philippine Constabulary at yung pulis talaga para dun lang. Yung Philippine Constabulary ay parang PNP na po ngayon. Pero yung Philippine Constabulary po, ito talaga yung kumbaga SWAT nung panahon na yun. Napakaganda po ng panahon ni Marcos noon. Yan. Kami lang naman kinondisyon ng isip na masama si Marcos. Tumasika si Marcos, ang nangyari? Nagban ng bilihin. Alam nyo, ang layo ni Marcos noon dati, yung pinatayo niya yung tinatawag natin yung para magkaroon ng magandang kuryente noon ng tao noon. Yung nuclear power plant, na nagkaroon naman ng kaisipan na hindi dapat iayusin to. Bakit maalala si Marcos yung matindi yan? Pangalawa, hindi sa mahakbak. Diba? Noon walang korap noon Di ba? Paano ni Marcos? Pero nung dumating na po si Cory, at ito po ang hindi maganda kay Cory ng panahon yun. Nung kami pinangal, nasa Corpus Christi, inutos ni Cory Aquino na pulihin lahat ng mga born again para maging Katoliko ulit. Matindi kami binubusalan ng pulis. Sabi ng isang kasama ko ito Bible, alam ba nanginig yung pulis? Kaya sabi ko matindi itong dahil pinipilit nila na yun na pabalikin sa Katoliko yung mga mga na born again. Kita niyo po. Hawak ng mga pari yung pari si Cory Aquino. Di ba namamalpag mga pari mo? Di ba? Pero tandaan po natin, yung panahon ni Marcos noon, hindi po ganyan. Malaya po yung pangaral ng salita po ng Panginoon. Tandaan nyo, kaya naniwala akong kaya magsaksi si Cory Aquino. Kasi nga lalo na nakipagdebate na si Ronald Rema at saka si Eddie Banyonebo sa mga pari. Tukol si Lugto. Kaya nagpilit sila na pabalikin yung mga Kristiyano na born again sa Katoliko, pero hindi kami balikan. Hindi mamatay na kami. Ako pinanindigan ko dahil may ako sa pananampalataya noon, naghahayo ko noon. Sa bus, nagpipreach ako sa Cubao. Cubao kasi may piso bank, sa piso bank ako, meron yun ang pinaka-personage namin. Ang tawag din, House of Church. Ako hindi ko alam yung kapilya Ang tawag doon ay sa garahe lang kami noon. Kaya naman yung kapilya, sabi ko, simbahan ba yan? Kasi ang alam ko kasing church ay yung yung nagtitipon sa kapil sa ilalim ng basement o do sa garahe. Masaya na po kami. Kaya nung makita ko yung simbahan ni Pastor Eric, nagpe-pray pa ng alam nyo, ito yung nakita ko nung araw na yun. Nababalik sa akin gunita na ang ganda pala ng simbahan ako ni Pastor Eric okay na ito Kung ako yan, okay na yan. Bakit? Meron ka ng silungan Alam nyo, pag yan ang kung sa Manila yan, ang ganda niya po. Kita nyo ang JL. Pag tingnan mo yung simbahan niya, ang ganda rin ng simbahan niya. Parang kubol din, Yun. Wala pong, hindi ako niniwala na sa mga ganun. Dito na naman sa Mindoro kung nakita yung mga kapi-kapilya na tsaka sa Manila pero sa amin sa Corpus Christi, ang tawag sa amin House of Church. Pupunta ka lang sa main, sinihan pa yung ang aming naging gawain. Sinihan po yun. Yun talaga ang pinagpipray namin yung mga pati yung mga pub-house na yan, pinagpipray namin yan. Pagkatapos ng prayer namin, lahat ng pub-house nagsarahan, yun. Kaya lang, yung nga po nangyari, kami po ay binubusalan noon. Dineklara ni Cory Aquino, pasintabi po sa mga makukuren yan binubusalan niyo yung mga born again noon. Kasi nga, pabor kayo sa Catholic. Pero pinapakita po, sabi ni Ronald Remy, sa totoo lang, bawal din yung mga rebulto sa mga daan. Bakit? Una, hindi naman lahat Katoliko kita nyo. Alam nyo yung batasan. Dahil natatalo ni na Eddie Villanueva, magkaibigan po yung dalawang yan. Tsaka si Mel Gabriel. Magkakaibigan na tatlo na yan.
Yan yung mga nakipagdebate sa pari, talo ang mga pari ng panahon na yun. Kaya doon nagalit naman ang mga pari. Kaya nung minanipula si Cory Aquino, kailangan babalikin yung mga born again na yan. Kaya alam nyo, ginaya nyo nga yung ginaya ng mga Catholic yung charismatic movement Nagkaroon ng Catholic charismatic movement. O di ba? Kasi ginaya nyo Tapos ito bang masama, sasabihin nyo na kami ng gaya, yung Dan Moen, ginaya nyo lang yan Nagkaroon ng praise and worship, ginaya nyo rin. Nagkaroon ng healing, ginaya nyo rin. Hindi nyo magaya ang gawa ng Diyos. Kaya alam nyo kung bakit bumagsak po ang mga Aquino, gawa noon. Diba? Ay saksi ako dyan. Tanongin nyo yung kasama ko, alam namin sa kapos dyan. Binawalan nga talaga. Diba? Yan. So, yun po nangyari, kay Marcos hindi po ganyan. Yun. So, tapos pagdating kay Marco, kay Ramos, siya po ay si Boy Benta. Binenta lahat ng ari-arian. Alam niyo po yung ating hindi po Mexico yung Meralco, pag-ari po dapat ng gobyerno dati yan. Sana hindi tayo naghihirap sa noon. Kasi noon wala kang binabayaran mga charge Kung ano lang ginamit mo yung babayaran mo. Wala po yung tinatawag nating mga yung sinasabing babayaran pa yung gasolina, hindi po yan Kung lang ginamit mo, murang kuryente noon. Di ba? Tapos yung brownout dyan, panahon ni Marcos nung panahon na yun. Di ba? Kaya lang, pinatigil yung nuclear power pag nasasabihin nila ay makakasama sa tao. Pero sa totoo lang, hindi lang kasi sila makikinabang. Walang makikitback Kita nyo ng kabalbalan niya. Yun. Tapos nasabi ko na kasi ako inabutan ko sa panahon ni Marcos Bata pa lang ako noon, ay minopriban kami noon. Ang nanay ko ay isa sa kasamang DSWD yan. Siya yung taga-timbang ng bata, sumasama ko lagi dyan. Masaya nung panahon yun. Payapa kami. Simple ang pamumuhay namin noon. Wala talaga makapasok na mga ibang kailangan Pilipino lang makinabang. Yun na yung ganun yung Marcos, ang ganda po Ngayon, maraming mga sinabi sa itong kay Marcos na sa wari ko ay hindi naman na yung mga kabataan ngayon, sagot lang sila sa sagot. Pero ang tanong, inabutan ba pa ng Marcos? Hindi pala. Hindi pala inabutan yung umabot sa panay Marcos ang yung paniwalaan Ngayon, kung ano man yung ginagawa na hindi na natin problema yan Ito po sabi, tinatag ng Diyos ang gobyerno dahil sa bumagsak na mundo, kailangan natin ng ilang mga pagpigil upang maprotektahan tayo mula sa kagulat-wala ng batas. So alam nyo, pag nawala po ang gobyerno, kapag walang gobyerno po, ang tawag dyan, mawala na ng batas, may tawag sa term na yan, natural na, sabi dito, natural na resulta ng kasalanan. Di ba? Number 1, ang pamalang sibil tulad ng lahat ng buhay ay nakatayo sa ilalim ng batas ng Diyos. Yun pala. So, yan pala ay nakatayo sa ilalim ng batas ng Diyos. Di ba? Yun. Pasalamat pa rin tayo sa ating bansa ngayon dahil bilang mamayang Pilipino, meron kang karapatan, di ba? Magkaroon ng bahay. Sa Korea po, hindi ka magkakaroon ng bahay doon, sarili dito, meron ka sarili ng bahay. Pero siyempre, kahit sariling bahayan, ang lupang kinatitir ka rin ay Pilipinas pa rin, gobyerno pa rin ang mamahala dyan. Binibigyan ka ng privilege. Yan. Di ba? Okay, ewan ko kung saan nakakuha ng isang sekta yung na hindi ka dapat magpasok sa bayan magiliw. Pag namatay ka ba sa kaililibing? Di ba? Di pa din sa lupa pa rin ng Pilipinas, sinong gobyerno ng Pilipinas, di si President BBM, yun. Ang pamalang sibil tulad ng lahat ng buhay ay nakatayo sa ilalim ng batas ng Diyos. So sabi rito, ang sunod, inilarawan ni Pablo ang gobyerno ayon sa nararapat. Kapag pinababayaan nito ang wastong pag-andar nito na hindi mula sa Diyos o nagpapatakbo ayon sa kanyang layunin, halimbawa, kapag ang sa estado ay nangangailangan ng isang bagay na salungat sa salita ng Diyos, dapat sundin ng mga Kristiyano ng Diyos kaysa ating gobyerno. Yung sinabi ni Paul, okay, hindi naman, ang sinabi ni Paul, hindi nagko-contradict. Sabi niya, pasakop tayo, pero kung may pinapagawa sa atin ng gobyerno masama, sa Romans 12, nga po yung sabi doon Hindi po yung mundong ito, hindi po mundong ng Pilipinas, yung panahon nila. Di po ba? Kasi nga,
Kailangan ikaw ay sumamba kay Diana, gawin mo yung ginagawa ng Roma. At alam nyo, sabi ng Roma, kaya tayo nagkakagulo-gulo dahil sa mga Kristiyano. Dahil din sa sumasamba kay Diana. Maraming Diyos sa mga Romano ng panahon yun. Yun. Sunod, kapag, sabi pa rin dito, tungkulin na lahat ng mamanampalataya na manalangin para sa mga nasa otoridad. Yun po ang pinakamagandang gawin natin. Mag-pray na lang po tayo. Unang Thessalonica chapter 2, verse 1 to 2. Ulitin ko po yung akin po sinabi kanina, sa akin lang po yun. Ang pamilya ko, hindi ko idinadamay. Diba? Kung meron akong kaya ng asawa, hindi naman kami hindi kami nagpapakalaman pagdating sa politika. Yan. Kung sinong gusto mo, kasi ayoko na, kaya mo gusto yung isang politiko yun dahil gusto ko yun. Kaya mo gusto yun, naobserbahan mo, hindi, nangyayari ngayon susundan tayo dahil sinabi ng tao. Ang tanong, naobserbahan mo ba? Talaga bang yun na nasa puso mo? O umayon ka lang dahil ito ang trend ng tao. Alam nyo, hindi po dapat trend eh. Kaya sa atin po ngayon, ang sasabihin ko lang sa mga member, bumuto kayo ayon sa kung ano nakikita nyo sa tao, di nang tingnan nyo Wala akong ibibigay na kung sino ang politiko natin Pero sinasabi ko, iboboto ko. Sinasabi ko na kagad, di ba? Pero hindi ko sinasabing sundin mo ito. Maganda, so gagawin mo yung iboboto mo yung tao ngayon dahil nakita mo kung ano ang nasa puso mo para sa kanya. Yun. Kaya bilang isang Kristiyano, ating salubin sa ating pamalan, kahit na sila ay mabuti o masama, ay ang magkaroon ng paggalang sa ating gobyerno. Di ba? Yan. Kung kay Sarah, respeto po natin yan. Kung nagkagulo man sila, ay di problema na yun. Ipag-pray na lang natin yung kagulo nangyayari. So ako masasabi ko ay, para sa akin, ay Marcos, Sara ako. Kung naman yung nakita ng binabato kay Sara, binabato kay BBM, wala akong pakalam doon. Ang sinasabi ko, yung sinasabi ng Biblia, pasakop lahat ng tao, para maganda. Pag-pray natin. Kasi ang, di ba sabi dito sa ating binasa, subject pa rin ang gobyerno sa ilalim pamahalaan ng Diyos. Di ba? Ito lang po masasabi natin sa Biblia. Alam na yung Diyos kung kailan niya tatanggalin yung tao, hindi. Mas magandang Diyos na magtanggalin di tayo eh. Di ba? Kasi kung talagang hindi karapat-dapat sa kanyang Diyos yan, ay siya magtatanggal niyan. Di pag-pray natin sa Panginoon. Pero ang tanong, makakasiguro ba tayo yung susunod na upo dyan ay maayos pa rin? Hindi pa rin eh. Di ba? Kung ako pamimiliin mo, maayos pa sa mga Marcos nung panahon na yun. Di ba? Pero wala pa rin po tayong kasiguruhan. Isa lang po ang magandang gobyerno. Ang gobyerno ng Mesaya. Di ba? Yun yung gobyerno walang korupsyon. Pero ngayon po may korupsyon natin. Di po ba? Ngayon anong gagawin natin? Dahil may korupsyon pala lahat. Bumoto pa rin tayo. Pasakop tayo habang nasa mundo tayo. Kailan ka na di papasok? Pag namatay ka na. Di ba? Ilang pasakop ka dyan. Nasa pamahalaan ka na ng Diyos noon. Ngayon po, ang huling simbahan na po ay ang Laodicean Church. That is people's rights. Kita nyo po, sinusulong pati yung mga same-sex marriage, yung mga sojibil, napakatindi niya. 1900s po nagsimula yan, to rapture, yun. Kaya ngayon, hindi po nasasabatas ang sojibil. Pag naisabatas na po yan, bawal na po kami hindi magkasal sa parehong kasarian. Kasi ang ibabato sa amin ay discrimination. Di ba? Ako, pag ganun po nangyari, baka ayoko na magkasal na nakukuha ng lisensya sa kasal. Mahirap eh. Babato ko lang kay Pastor Dindo na lang yun. Diba? Bababayaran ka ng 100,000 piso. O 100,000, 100,000 ang ibabayad sa'yo. O ikakasal mo lang kami. Pero pag hindi mo kayo nagkasal, ikakasal sa kanya ay discrimination. Napakatindi niya alam niyo isang hindi ni BBM na nagustuhan ko naman sa kanya, kahit si Miss nakita niya, ay hindi pinapayagan pa rin na ituro ang sex education sa school. Yun ang maganda dun. Si Rason Tiberos ay nagsumiti niyan, pero sabi ni Marcos hindi pwede. Bata pa lang, imbis na ang kanyang pinag-aaralan ay maganda, ang nangyayari, natututo siya ng kamunduhan. Yung maganda yung sinasabi ni BBM eh. May maganda ng BBM eh. Tsaka tandaan po natin, pag-pray na ng gobyerno natin, ano man yung ginagawa niya, subject pa rin tayo. Yan. So tandaan natin, may katapusan din naman yung mga pangyayaring ito, ipagpasa Diyos natin. Dahil sabi ng Biblia, ang pamalang may iral ay tinatag ng Diyos. Di ba? Doon siya nagtatag nito,
siya rin naman ang pwede magtanggal niya. No? Pero tayo, wala tayong karapatan tanggalin si BBM sa posisyon kasi siya yung nakaupo ngayon. Alam nyo, kapag pinilit nating tanggalin siya at wala sa kagustuhan ng Diyos yan, kalaban natin ng Diyos. Ano po? Mayroon kalaban ng Panginoon. Di ba? Ito po yung sinasabi, hanggang dito lang po sana tayo, hanggang na po tayo, ano? So, babalik tayo sa Spiritual Revival sunod, or yung Bible, ano po? So, hanggang dito lang po tayo, at purihin po ang Diyos. Tayo po'y manalangin, mapagpalang Diyos na mapangasalahat. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan, pinakila sa buhay po namin, O Diyos. Lord, kagaya po ng nakalagay sa Romans chapter 13, verse 1, na hanggang sa kahuling talata ng chapter 13, na meron kaming pagtatak sa gobyerno, meron kaming na ang gobyerno may karapatang ilagay ang batas sa kanyang kamay, ipatupad ang batas, Panginoon, lalo kung para sa kapakanan po ng bansa namin, Panginoon. Lord, maging ang iyong lingkod po'y nalilito kung sino po ba ang aking papanigan. May mga nagbabato kay Duterte, may nagbabato kay BBM. Pero Panginoon, ayoko ito problemahin ito. Basta ang mahalaga po, Panginoon, kung sino po ang existing government, doon po kami magpapasakop kung bilang Kristiyano. Hindi kami magiging dahilan ng pag-alsa sa gobyerno sapagkat alam namin, Panginoon, ang gobyerno itinatag mo para sa ikabubuti din po ng mga Pilipino. Without government, magiging masama po ang mundo po namin, Panginoon. Maraming salamat o Diyos. At bilang mga Pilipino, may mga privilege pa rin po kami natatanggap. Kagaya po ng magkaroon ng sariling bahay, magmahal sa pamilya. Hindi kagaya ng ibang bansa na komunista po sila, Panginoon. Maging sa Korea po, South Korea ay wala pong karapatang may-ari ng bahay yung mga Koreano, Panginoon. Pero salamat dahil dito po sa bansa namin, meron kaming right pa rin. At hindi po naman alis ni BBM yun, Panginoon. Sapagkat yun po ang nakalagay sa batas, Panginoon. Bilang Pilipino, alam namin yung aming karapatang marinig ang site, Panginoon. Magayang makriminal, Panginoon, meron po karapatan yan, Panginoon, ayon sa batas. Ito po, 25 na karapatan, isa lang po ang karapatan ng biktima, Panginoon, ang magkaroon ng tamang paglilitis, Panginoon. Pero mga kriminal, Panginoon, ayon sa batas. At ito po ay naganap na rin po, Panginoon. Wala na po kami magawa dito, Panginoon. Na minsan ay ang kailangan po namin gawin manalangin, Panginoon, para sa itong mga bagay, O Diyos. Lord, dalahin po namin na nawa ikaw po ang magbigay ng kapayapaan sa aming bansa, Panginoon. Ano po ang ibinabato sa aming Pangulo, Panginoon. Ikaw po nakakaalam, Lord God. Pero hayaan mo ikaw magsaayos ito, Lord God. At lahat, maging sa pinakamababang pamunuan, Panginoon, hanggang sa mayor, patungo sa kanyang mga gabinete, Panginoon, yung mga konsehal, mga barangay, Panginoon. Salamat, Lord, sa kanilang buhay, Panginoon, dahil sila po minsan ay kinakasangkapan mo, O Diyos, upang isaayos ang bansa po namin, Panginoon. Alam namin, Lord, may mga kaulangan sila, Panginoon, kaya nga narito kami para manalangin sa kanila, sa kanilang katalinuhan, Panginoon. At dalahin po namin, O Diyos, na nawa yung mga pag-aalasang ginagawa ngayon matigil na nawa, Panginoon. At hayaan mo, Lord God, na kung ano man po ang nangyari, ano po ang existing government, dun po kami magpasako, Panginoon. Sapagkat alam namin sa pagpasako, Panginoon, may pagpapala kami, O Diyos. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus na yung Panginoon. Amen. God bless you po.